Sabi mo ng Brother Marvin, ano masasabi mo? Pag sang-ayon mong ganyan, paano mo aangkinin? Yun bang aangkinin mo na bilang sarili mong anak, bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ayan po, ayun uli, sa magandang hapon po. So sa sinabi po ni tatay, napakahirap po nun kasi talaga bilang isang tao na nagkakasala at paulit-ulit na nagpupumilit na sumunod sa Panginoon, napakahirap po nun. Even po nung time po ni Noah na kumbaga inutusan siya ng Panginoon, kahit na inuusig na siya ng mga tao, talaga nadudoon pa rin po yung pagsunod niya sa Panginoon. Sabi nga po, walang matuwid kahit ni isa po sa atin. Kaya bakit po pa tayo magrereklamo sa Diyos kung halimbawa naman po, Diyos naman po talaga magpo-provide po sa lahat ng pangangailangan po natin. Amen. At saka, ito nyo mga kapatid yung pagsangayon ni San Jose, yung pagsangayon niya na siya ang magiging foster father ng babing dala-dala ni Mama Mary sa kanyang sinapupunan. Napakalaking halaga po yun. Bakit? Kasi pag hindi sumang-ayon nito si Jose, paano na lang si Mama Mary? Okay? Malalagay siya sa balag ng alanganin. Kaya ngayon, medyo maliwanag na, meron ng security, may security na si Mama Mary. At meron ng tatawaging ama ang babing kanyang dinadala. At yung pagsang-ayon nitong ni San Jose, naging kasangkapan siya ng Diyos. Tanyo mga kapatid, hindi ba napakahalaga niya? Biro mo, sa kabila ng ikaw ganun, kamukha niya, tahimik siya, andiet siya pa rin ang pinili ng Diyos upang magiging ama ng kanyang anak. Di ba? Napakalaking privilege yan. Oh? Napakalaking privilege. Maswerte ka, Jose. Sabi siguro, maswerte ka na ikaw ang magpapalaki niyan. Yung aking anak, ikaw ang mga mamamahalayan para pag lumaki na, para yung mission na pinagagawa sa kanya ay maganap yun. Kaya isang napakalaging pribilehyo na para kay Jose, para gamitin siya bilang instrumento ng Diyos na buhay para magiging ama ng kanyang anak na si Jesus. Ano kayo masasabi mo, Brother Marvin? Pag ikaw ganon, nakita mo ngayon, sa kabila ng lahat, sinang-ayunan mo yon, isa ka ngayon ng instrumento ng Diyos. Aba, hindi po basta-basta pag ikaw instrumento ng Diyos. Kamukha po ng ating head servant, instrumento ng Diyos. Kaya, kung ano ang naisipa sabi sa kanya ng Panginoon, hindi po siya natatakot. Isisigaw at isisigaw niya. Ikaw kaya, Brother Marvin, ano masasabi? Ayun po, masasabi ko lang po siguro, kung ako po yung nasa kalagayan po ni Jose, yun po, siguro po magpo-focus na lang po ako dun sa pangako ng Diyos. Kasi sabi nga, yung pangako ng Diyos hindi siya totally nagmamaliw at kahit kailan po hindi nagbabago ang Diyos. Tao lang po nagpaparusa sa kanyang sarili at ang Diyos ay hindi po nagpaparusa. So yun po, siguro po magpo-focus na lang po ako dun sa sa pangako ng Diyos. Kahit na pikit mata, kahit na uusigin ako ng lahat, gagawin ko to para sa Panginoon dahil Diyos lang naman po yung dahilan kaya po ako nandito. Amen. So yan po ang ang bunga ng kanyang tahimik lang siya, tahimik, pero nandoon yung kanyang pagsunod. Pangalawa po, ang makikita po natin kayo siya, mahinahon. Hindi siya yung kaagad-agad nagre-react, napaka mahinahon po itong si Jose. Kaya yung kanyang kahinahunan, isa yan sa nagbigay sa kanya ng tamang disposisyon. Kasi kapag ang tao, wala pong hindi mahinahon, mahirap po, baka magkamali siya sa kanyang disposition. Kaya doon tinanggap niya yung pinakikiusap ng anghel sa kanya. Pakasalan mo yan. At baka kinalimutan niya na yun. Dahil sa kanyang kahinahunan, kinalimutan, hindi na siya hindi na siya nag-react kung ano pa. Ganyan si Jose. Ganyan sa kahinahon. Hindi siya nag-react, wala siyang sinabi, kung hindi, pinairal niya ang kanyang kahinahunan. Para bang si Jesus nung minsan, nung sabi niya, lumapit kayo sa akin kayo mga napapagalat na bibigatan. Mag-aral kayo sa akin, ako'y may mababang loob at mahinahon. Yan. Yan po si San Jose. Sana makuha natin yung kahinahunan ni San Jose. No? Lalong-lalo na po, lalo ikaw, Brother Marvin, ikaw siyempre darating ang araw, magiging ama ka. Sana makita mo itong kahinahunan ito
bagamat critical, nakagampanan ni Jose. So sunod po ng katangian ni Jose ay yung mapagtimpi. Okay? Mapagtimpi. Maaaring sabihin niya, ano ba yan? Hindi naman akin yan. Oh, bakit ngayon siyempre, bilang mag-asawa, kasal na sila, siyempre maglambing-lambing si Mama Mary dahil siyempre lumalaki yung kanyang tiyan. Pero ito po, si San Jose, matimpi siya. May control, self-control siya, mga kapatid. Kaya kung ano man sigurong gusto ni Mama Mary, tulad din yan si Mama Mary ng mga kababaihan natin sa mapanahon ngayon. Kapag ka naglilihi, baka merong, uy, ihanap mo nga ako ng manggang hilaw. Yan. Kaya pagka nautosan ng kanyan, abiro mo, aakuin mo yan, na hindi naman iyo. Ngayon, baka oras pa papaghanapin ka ng manggang hilaw, naku po. Pero hindi po. Talagang mapagtimpi talaga ito si San Jose. Ginawa niya lahat sapagkat siguro ang sa loob niya, ang pagsunod ko dito ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Di ba napakaganda niyan? Ginawa mo yan dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, dahil mahal mo yung Diyos. Kaya ngayon gagawin mo, okay? Gagawin mo at magtitimpi ka, wala kang sasabihin na ano pa man. Kung hindi, sumusunod ka kung ano mang inuutos nitong may bahay mo. Pag pinaghahanap ka, limbawa, hanap ka ng mansanas. O baka mamaya, wag naman sana yung mansanas na itim na ipakukuha sa kanya. Di malayatang ganun yun. Pero siguro, bilang naglilihi ang ating mahal na ina, ay tsak yun, merong inihingi yun. Hanap kung ito makakain. Ano masasabi mo roon sa kanyang pagiging mapagtimpi? Okay? Brother Marvin. Yun po, napakahirap po talaga magtimpi po talaga. Kasi po, nandoon po na lagi po kung ako po yung nasa sitwasyon ni San Jose, napakahirap po na magtimpi. Kasi kumbaga, nandoon po yung naiisip ko po hindi naman akin to, bakit kumbaga, binibigay ko yung effort na para dito. Tapos, pero nandoon po yung halimbawa na pinakita sa atin ni San Jose. Sabi nga po kung tayo matalino, alam natin kung ano yung natututunan natin sa ating mga experience. Pero mas matalino po talaga yung mga tao na nakakaunawa dun sa experience ng iba. So yun po, siguro dun sa pinakita po ni San Jose, nandoon lang po talaga yung pagiging matimpi na sige, magtsatsaga lang ako kasi para sa Panginoon to, para sa kasi ito yung gusto ng Diyos na maganap sa buhay ko. Amen, totoo yan. Baka pwedeng sabihin mo na, ano ba yan? Akuin ko na nga lahat. Tapos kung ano-ano pa may makaprecho mo, ano ba yan? Hindi na yata, sobra na yata yan. Hindi po. Si San Jose talagang nagtimpi talaga. Sapagkat ginawa niya yan, alang-alang dun sa kalooban ng Diyos. Sapagkat alam niya na kung ano mangyayari. Oras na isilang itong batang to, napakalaki pong bagay, sapagkat itong batang to, na nagkatawan tao, anak ng Diyos, yan ang salita ng Diyos, sinasabi ni Brother Ting, ang salita ng Diyos ay nagkatawan tao through Mama Mary. Yan po yung matatagpuan doon sa John chapter 1 verse 14 na kung saan nagkatawan tao itong salita ng Diyos. Kaya siguro, naisip-isip niya, ay lubos-lubosin ko na. Sapagkat ito naman hindi lang para sa akin, kundi ito'y ang epekto nito, ang ibubunga nito ay maraming tao ang maliligtas. Biro mo, sa pamamagitan ng kanyang consent, dito si San Jose, sa pamamagitan ng kanyang pagtanggap ng gusto ng Diyos, gusto ng Diyos, natutunan niya tuloy. Natutunan niya na malaking bagay. Pangapat po, matatag. Matatag siya, hindi matitinag kasi may mga naninindigan kumagisan pagka medyo nalalagay ka sa alanganin, yung katatagan mo medyo lumuluwag. Hindi na matibay yun. Okay? Hindi na matibay. Kaya napakatatag ng paninindigan nitong si Jose. Ano po? Napakatatag. Ang panglima po ay maunawain. Biro mo, broad-minded talaga siya. Maunawain. Pag ginawa niya ito, hindi lang siya mabibiyayaan kung hindi. Kung hindi, maraming mabibiyayaan since ang batang ito ay siya magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Yan po ang naisip. Kaya naunawaan ni Jose ang plano ng Diyos. Naintindi niya kung anong dapat gawin.
Ito ang kailangan natin, mga kapatid ko. No? Yung bang kung ano ang gusto ng Diyos. Sana po, wag natin sasalangsangin. Kung hindi, unawain natin at alamin natin kung ano magiging resulta nito. Sabi nga ni Brother Ting, kinakailangan meron tayong discernment. Yung matalim na discernment. Kaya si Uzi, alam niya na, naunawaan niya na itong gusto ng Diyos ay napakalaki pong mangyayari po sa sangkatauhan. Panganim, ito yung pagiging masunurin niya. Very obedient. Alam niyo, napakahalaga ng masunurin ka. Napakahalaga niyan. Bakit? Lalo ganyan. Plano ng Diyos. Susunod ka. Okay? Magiging maganda po ang labas nito kapag ikaw sumusunod ng walang sama ng loob, walang hinanakit, walang puot, walang nakapalob na panunumbat. Okay? Naging masunurin ka sapagkat ito ang plano ng Diyos. At kailangan ka, kapatid, kailangan ka. Ikaw ang gusto ng Diyos na pumapil nito. At gayon din, sana tayong lahat magiging ganun din, no? Bagamat itong inaatang sa balikat ni San Jose ay medyo nakakahiya, ha? Nakakahiya. Lalo na si Mama Mary, nakakatakot pa. Bakit? Ay, mamamatay siya. At pangpito po ay naging tapat sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Kasi napakahalaga yung pagsunod na yan. Okay? Napakahalaga yung pagsunod. Kailangan maging tapat ka sa kautusan ng Diyos. Sapagkat yung kautusan yan, kaya nga dapat mo sundin. Sapagkat yan ang makabubuti sa sangkatauhan. Ganon din naman, ang batas ng tao. Sabi nga ng Roma chapter 13, lahat po ng alituntunin, lahat ng kautusan, ng tao na ginagawa ng tao, pinalalawak ng tao, ay lahat yan ay galing sa kautusan ng Diyos. Kaya napakaganda po ang nangyari dito sa kay Jose, na naging masunurin siya at nanatili siya ng tapat na hindi natinag. Hindi natinag. Naghari talaga yung kalooban. Tama yung sinasabi, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Kasi later, ang ito raw, sabing ganon, taon 20, binawian ng buhay itong si Jose. Kaya namatay siya sa kamay ng kanyang mag-ina, si Mama Mary at si Jesus. Namatay siya at doon hindi niya na nasaksihan, hindi niya na nakita kung ano magaganap sa kanyang anak na magsasakripisyo para iligtas ang sangkatawan. But then, isang napakaganda sigurong kamatayan na nangganap dito sa santong ito. Kaya hindi po nagatubili ang simbahan para itanghal siya ng itong patron ng simbahan pang-universal. At gayon din naman, sa kanyang pagiging karpentero, mga kapatid, kanyang pagiging karpentero, talaga namang huwaran na huwaran. Okay? Yan ang ipinamuhay niya sa kanyang mag-ina, yung pagkakarpentero. At doon natuto rin si Jesus sa pagkakarpentero. Bakit nga ba? Siyempre naging piyon. Anak, kunin mo yung martelyo. Sabi siguro niya, ito na tayo, ito na martelyo. Siyempre pag martelyo, pako kailangan. Anong ginawa? Pakuan mo yan. Para bumaon, pupukpukin mo ng martelyo yung pako. Kaya dito, makikita natin, katulad din natin, na pako, pag hindi pukpukin, ayaw bumaon. Ganon din naman, katamin mo yan, kasi medyo makaspang. Kaya ang gagawin ngayon, kakatamin ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita, kaya yung ugali ng tao ay nagiging pino. Ayan. At sabi ng, tatay, mahaba O di putulan mo. Ayan. Kasi kuminsan, pag ang tao, mapagmalabis, mayabang, kaya kinakailangan putulan ng salita ng Diyos. Yan po ang sinunod ng ating Panginoon. Nung siya po ay kasalukuyan, naging piyon ng ating si San Jose. Ano masasabi mo, mga mensahe? Bagamat wala ka pang karanasan sa pag-asawa, pero mag-asawa ka rin, ano maiiwanan mo mensahe?